big influence sa pag-iwan ni Carlos Yulo sa sariling pamilya. Welcome back po muli sa aking channel. Kung first time po inyong manood, don't forget to click like and subscribe. Ang pamilya nga bang ito ang dahilan upang talikuran ni Carlos ang sariling pamilya? Family matters. Family is important. Ang i-clear ko is, ano yung hindi na nagmamatter? I mean, yung mga sinasabi ng tao, mga naririnig nila, yung, syempre, yung family ko, kung ano din po yung pinapalabas nila, which is, hindi naman po talaga totoo. Okay, so ganito na lang ang gagawin natin para maging kahit papaano magkaroon ng konting linaw. Kasi we are hearing one side of the story, Yes. but you are not sharing your side of the story. Bakit? Personal din po kasi masyado, like, hindi na din po para malaman ng buong sambayanan kung ano yung nangyari. Kahit nalaman din ng sambayanan, ang sanay ayaw mong malaman tungkol sa away nyo ng iyong ina, ang paninigaw at ang pagbibintang mo dito na ikaw ang nauna. Sa sarili ko na nagkamali ako, kinarma na ako. Kasi mali nga naman na sagutin mo sila ng gano'n. Na syempre emotional ka na po eh. Gusto mo ipaglaban yung sarili mo and yung relationship nyo. Alam ko kung ano yung mali ko, tinanggap ko yun, pinagdasal ko yung kay Lord, kumingi ako ng tawad, binigyan niya ako ng mga tao talaga na totoong magmamahal sa akin, totoong susuportahan ako, na kahit matalo manalo, nandyan sila. Kasama ko sila umiyak. Actually, nung hindi ako nanalo sa World Championships, pero kasama ko rin silang umiyak nung nanalo ako. Ayun yung para sa akin, gift din ni Lord. Hindi lang yung pagkapanalo ko, pero yung mga taong pinalibot niya sa akin, kaya ko mahalin po. It happened to me na, so I know how it feels like na your own blood is like parang putting you down, na hindi naniniwala sa'yo. Family first, pero family first should be the first ones also na sinusuportahan ka, pinoprotektahan ka. So parang sa akin po, doesn't make sense or hindi po nagtutugma yung family first dapat. So family first should be the first ones to love you and support you unconditionally. Kaya naman unang inialay ang gold medal sa kanyang ama at sa stepmom ni Chloe. Ganito kamahal ni Kaloy ang familyng ito. Ngunit ang kapalit naman sa pamilya ni Chloe ay super pangbabash at kayo na po ang bumasang isa-isa at talaga namang napudpod o pinutakti, inulan ng bashing ang pamilyang ito dahil nga po sa naniniwala ang karamihan na sila ang bad influence o dakilang, again, quote, nagsulsol o nanggatong, unquote, kay Carlos Yulo para iwan nito ang sariling pamilya at sila ang piliin. Dahil sa milyones ni Kaloy ay paano kaya? Ayan po at panay sa pera, ginamit nila si Kaloy kasi ay may pera na at sabi nila, I know, you know, she knows at lahat po pera na sis, sino pa nga ba ang hindi magkakapit o walang totoong pag-ibig sa pera at kasikatan? Kung wala kayang pera si Kaloy o si Unano, ano kaya? Walang mga delikadesa, pilingero, at ang daughter ay mana sa ama, at kung ano-ano pa pong masasakit na pananalita ang ibinabato tuloy sa kanila. Kaya't hindi maiwasan na sila ang ituro lalo na ng maraming netizens at talagang sinasabing sila ang nasa likod ng pagbawi noon ni Kaloy ng pera sa ina na 12 million at ginamit sa negosyo nila ng ama nito at ngayon ini-enjoy nilang lahat ang premyo at sila pa rin ang magnenegosyo at mamamahala. Inaani nga ng kanyang girlfriend ang sinasabi ni Kaloy na isa sa mga karma
Sama rin sa bashing na inaani ni Chloe ang kanyang mental health issue o problem. Ganon din naman na siya ang tunay na cow milker o ika nga'y quote-unquote gumagatas kay Kaloy at ang kanyang mga premyo ito ang tunay na nag-e-enjoy lalo na ang paggastos na tila ba umuulan ng pera sa pagbili ng mga mamahaling signature na gamit si Chloe. At isa pa sa halip ang pamilya ang makatungtong sa kondo at dahil live-in sila ay siya ang nag-e-enjoy din. Ganun din naman ay nag-travel ang family kasama siya sa Seoul, South Korea. At hindi naman nakakaligtas ang mga ito sa patuloy na bashing. Walang humpay din ang mga negatibong komento. Samantala, sa kabilang banda naman, ang ina ay patuloy na naghihirap, nagsisikap, at kumakayod sa bawat araw upang maitawid ang pangangailangan ng kanilang pamilya. 2020 po. Ilang taong ka nun? 18 po. Crush mo na ba siya noon, nung nakita mo? Hindi po. And sabi ko, mahal, hindi totoo naman ako nung nag-message ako. Parang sa akin po, sinabi ko yun kasi parang it's a way to connect. Para po siguro mapansin ko na, oy, fan to, baka mapansin. Parang ganun po. Tapos nag-reply siya, tuloy-tuloy na? Oo, nag-reply. Nag-reply siya, ganyan-ganyan. Tapos yun po, nag-tuloy-tuloy na po. Siya ba ang first relationship? Hindi naman. Siya po, yeah. Oy, hindi nga. Oo, yeah. Siya ba ang first relationship? Hindi naman. Siya po, yeah. Oy, hindi nga. Oo, yeah. Tapos, Talaga namang pinagtaonan lamang ang babaeng ito ng napakarami sapagkat maski na nga si Tony ay hindi na makapaniwala at sinabi nga, hindi nga at sino nga ba ang maniniwala na ganitong westernized culture ang ipinopromote at ito'y of course nag-a-apply sa kanyang sarili. Ang nanalo nga daw ng gold medals at mga papremyo ay walang iba kung hindi si Goldie Girl. At si Chloe San Jose nga po ang tinutukoy na sa litrato niya ay hindi nakapokus sa nagkukuha ng picture kung hindi sa 20 million peso check. Sa bibig naman na rin ng galing na nag-connect lang siya para mapansin ni Kaloy noon pa kaya't pinatunayan nito inaming ginamit lamang si Kaloy. Umanggi at very simple. Mukhang happy ang childhood, subalit nang mapunta nga sa Australia ay hindi rin maganda ang naging relasyon sa kanyang magulang at naging iba ang mga kilos at gawa nang siya ay sumapit sa edad na naging malaya na. She is the one who puts herself down at hindi na niya matatanggal pa ang mga post sa kanyang mga sokmed at hindi naman talaga disente o reserve man lamang at tila ba laging nag-aanyaya ito sa mga lalaki at sinabi pa sa picture na ito, sit down if you cannot stand up. At eto nga, naging daring, sexy at sinasabing mahilig mag-nightlife party. Tuluyan nga isinakripisyo ang sariling family ni Carlos Yulo over sa pamilya ni Chloe San Jose. Bago pa lamang nakilala ni Carlos Yulo ang pamilya ni Chloe, sinabi niyang tahasang ito ang mga tunay na nagmamahal sa kanya. Ang question ng mga netizens, totoo ba? Paano kung ikay namanipulang tunay, wala kang pera o di kaya hindi ka naging Olympic gold medalist? Ang mga cow milker ayon sa mga netizens o ang mga manggagatas na tunay ay ang pamilya ni Chloe. so parang growing up, sino yung tumayong like someone na nagbigay sa'yo ng values, nagturo sa'yo ng principles in life, like yung naging moral compass mo? Wala po eh. From experiences po talaga po eh. Dapat nag-post ng ganito kung saan kita ang kanyang nipples at kaya tinawag naman siyang utong girl ni Maharlika
sapagkat nang pauwi na galing ng Paris Olympics, hindi nagsuot ng bra at bakat na bakat muli ang kanyang nipples sa mga larawang ito. Ibinalik niyang, turuan ninyo ang inyong mga anak na nakababatang lalaki na huwag magkaroon ng isip na malisyoso. Iba't ibang katawagan o bansag na ang naikakabit sa kanyang boyfriend dahil anila sa pagmamanipula at pagiging sunod-sunuran na lamang nito sa kanya. Hindi masama na sumunod sa fashion trend, ay hindi naman naiwasan ng ibang paglaruan ang imahe at naging katawa-tawa sa marami dahil na rin sa kanyang pagmamanipula pati sa pananamit ng kanyang boyfriend. At siya, tila ba ngayon, ang nasusunod at ang nakararaming mga magulang ay napapahiya na lamang at tumitiklop sa batang ito. So parang growing up, sino yung tumayong like someone na nagbigay sa iyo ng values, nagturo sa iyo ng principles in life, like yung naging moral compass mo? Wala po eh. From experiences po talaga po eh. Patuloy pa rin po ang paalaala sa lahat ng parents. Huwag nating sayangin ang ating effort at galit sa dalawang ito, bagkus patnubayan ang mga anak not to adopt their wrong actions. Salamat po! Don't forget to click like and subscribe.